No, di ba yung siniwalat ni Attorney Respicio ayun dyan? Respicio. Harold. So, IT expert siya. So, ano masasabi ninyo doon sa siniwalat niya? Kasi dapat sana kung wala silang motibo, bakit kinasuhan kagad siya? Sabi lang niya, maaaring mahak yung may possibility. Ganito ko na lang sasagutin na out of due respect to the separateness of the issues. No? Pareho kami ng concern. Yung amin, pre-transmittal. Yung sa kanila, transmittal proper. Tama? But at the center, at the core of the issue, is the unreliability ng mga hindi tested na mga mekanismo. Okay. Sa amin, ang pakiramdam namin at paniniwala ay madali ma-hack ito. Dahil kanina nga pinag-usapan natin na na-hack nga kahit DICT na-hack eh. So ito baka ma-hack kung wala kaming paper audit trail. Yung kay Respicio naman, Attorney Respicio, baka ma-hack during transmission. So, ang sana pakinggan ng COMELEC are these are no longer just mga bothersome or nuisance na mga concerns. These are actual concerns from educated people. No? And we leave it in the capable hands of Attorney Respicio to challenge the transmittal issue. Sa palagay namin, ako, personally lang, posible naman talaga. So instead na kasuhan, sana harapin. Pinakinggan yun. Pakinggan. Dinggin. Opo. Akin yan ha. Personal kong issue. Pero alam nyo, kaya ingat na ingat ako mag-comment kasi madami na kaming sarili namin problema. So, kanya yun. That is within his self-made jurisdiction, kumbaga. So, dun siya, dito kami. Pero involved kayo doon, sir, ha? Kasi, siyempre, yes. Pag yung natin eh. Yes. malinaw na, imbis na mananalo tayo eh. In fact, I've told you personally, I support him. Ang, pare, luma yung telepono mo. Personally, siyempre, I support him. I am just on the legal aspect, focusing on our areas of expertise para hindi magkagulo-gulo. No? Baka mamaya yan, pati ako kalabanin na ng COMELEC on a Respicio issue. Ay, magkagulo tayo. So, out of respect lang. Anyone? Meron pong tanong ulit dito, no? Actually, hindi siya related sa online voting. Pinapatanong po, kung ano daw po ang masasabi nyo doon sa kumakalat na video ni BBM na parang may sakit, hinihinga, si Atty. Lambino, pasagutin niyo dyan. Parang bloated po yung mukha niya. No, ano po masasabi nyo doon sa video na yun? Nako, alam mo marami rin nagtatanong sa akin dyan sa mga natatanggap po mga messages, na yun nga naglabas ng mga video, mga photos, magmula nung March 11 ba yun? Nung gabi, nung una siyang mag-appear sa press con doon sa Malacanang, na ibang araw yung itsura niya ngayon. Parang namamaga, namamanas, may itim daw. Tapos, kasunod ng mga iba pang naglabas ang mga video, pati raw yung pagdalaw dito ni Defense Secretary ng Amerika, ni Secretary Pete Hegseth, doon sa meeting na ginanap sa Palasyo. Nakaupo lang si Presidente. At yun nga, pag close up, nakikita yung pagkakaiba ng itsura niya doon sa mga video at photos niya last year. At ewan kung kulang sa tulog or whatever, pagod or what. Pero may mga kumakalat nga na ganyan. Marites lang siguro ito, rumor or what. Pero alam po ninyo kasi, yung kalusugan ng Presidente is a national interest. It is even provided in the Constitution under Section 12, Article 7 ng ating Constitution. Check nyo yan. Section 12, hindi ako nagkakamali.
that the health of the President is of serious matter. Na the public must be informed if the President is really mentally and physically capable to continue performing his power and duties as President of the Philippines. Constitutional requirement po yan. In fact, nakalagay doon. Kailangan pa alam sa sambayanan. Kailangan malaman ng sambayan ng Pilipino. And there is only 1 or 2 persons who can attest to that. Ay kailangan yung kanyang, meron naman siguro siyang official physician or the Secretary of Health himself na magsabi na okay si Pangulo or what, no? So that mawala itong duda. Kasi kumakalat na yan ngayon eh. Na issue na ang laki-laki ng pagkakaiba ng itsura ngayon ni Pangulong BBM sa itsura niya more than a month ago or 2 months ago or last year. Ako rin napansin ko yun. Eh, pati kaming dalawa ni Atty. Jimmy Bundok, medyo iba na rin yung itsura namin ngayon dahil sa kampanya. Ay medyo maitim na yung aming mga mukha kasi nasusunog, windburn, sunburn. Dahil araw-araw kami lumalakad, motorcade dito, motorcade doon. Maganda pa rin ang mukha. Pero ang pagkakaiba, yung health namin ni Atty. Bundok is not a national interest issue. Tama. Nag-iisang tao sa buong Pilipinas na sinasabi na ang kalusugan niya ay isang national interest issue and it is even so stated in the Constitution. Yan ang gusto nating malaman. Ako rin gusto ko rin malaman na sana nga yung Pangulo ng Pilipinas, he is in the pink of health. I wish him all the best. Kung totoo ngang wala siyang karamdaman, walang masamang nangyayari sa kanya, then that would be good for the country because a healthy president will make also for a healthy republic. Yun lang po. Yeah, salamat. Thank you po. May mga katanungan pa po ba tayo bago tayo